Good morning, this is Sandy again from Sunshine Chicken. In the previous episodes, napag-usapan po natin yung pagpapasture natin ng puting sisiw, yung introduction, and then napag-usapan po natin yung mga concoctions na ginagamit namin sa aming natural farming journey. Yung ating FPJ, OHN, at yung paggagamit po namin ng Azola as alternative feeds para sa manok. So, napakaganda po ng inyong feedback at mga naging questions at sa email at saka mga tanong po sa amin. Naengganyo po kami na makapag-explain pa po sa inyo ng iba pong mga bagay na ginagamit po namin. Ngayong umagang, i-explain naman po natin sa inyo ay yung IMO, yung pong Indigenous Microorganisms. Ito po ang basic, pinaka-basic po na ginagamit natin sa natural farming. Ang indigenous microorganisms or ang tatawagin na po natin siyang IMO para mas maiksi po, ito po ang mga kaibigan po natin sa farm natin. Ang dati po sa chemical, ang ginagawa po natin ay pinapatay po natin ng bad bacteria. Pero in reality po, there are 70% po ang good bacteria, 30% lang po ang bad. So, wag na po natin patayin yung bad. Ang gawin po natin is palaganapin po natin yung good para siya po ang pupuksa sa bad. So, paano po ba natin gagawin ng IMO? Kumuha po tayo, ang kakailanganin po natin ay kanin, kawayan. Ang gagawin po natin, yung kalahating kilong bigas, kapag naluto po yun, approximately that will give us 1 kilo of cooked rice. Bibiyakin po natin yung ating kawayan, yung mahaba, yung nakikita po natin ngayon sa mga video, at ilalagay po natin, ilalatag po natin yung nalutong kanin dun sa kawayan. Pag nalatag na po natin yan, tatakpan po natin yan using the other half of the kawayan. Tapos, itatalian po sila at ipapasok po natin sa plastic para po hindi pasukin ng tubig yung ating kawayan. Ito po ay ibabaon natin malapit sa mga kahuyan. Ideally po, mga kawayanan sa malamig na area. At saka bakit po sa kawayanan? Kasi hindi po nag-i-spray dun eh. So kasi sa ibang parte po ng farm natin, kapag ngayon pa lang natin gagamitin sa natural farming, baka marami pa pong chemicals. Dun po sa kawayanan, wala. So ibabaon po natin yun doon. After mga 3 araw, bubuksan po natin yung kawayan. Makikita po natin na meron tayong mga molds doon sa ating kanin. Yun po ang IMO1 na tinatawag. Yun po, kapag puti po yun, ibig sabihin maganda yung bacteria na nakuha niya. Kapag makikita po nyo maraming itim o very dark po, i-discard po natin yun at ulitin po natin yung proseso. Ulitin ko lang po, sa pagpipili ng lugar, piliin po natin yung malamig, madilim at yung maaliwalas na lugar dahil chances po, hindi po tayo nakapag-spray dun dati at makukuha po natin yung magandang microorganisms sa lugar. Bakit po tayo kailangang gumawa ng IMO natin sa sarili nating lugar? Kasi po, ang ma-attract po natin ay yung good bacteria na nasa atin na. Yun nga po yung indigenous. Kailangan yun nasa atin na, nasa lugar na natin. Kasi kung mag-i-introduce po tayo, let's say sa kapitbahay po nyo or sa kabarangay na malapit, alam nyo maganda yung nakukuha lang IMO. Pero kapag in-introduce po ninyo yun sa farm ninyo, baka meron pong mga ma-introduce na makakagulo lang dun sa magaganda na microorganisms na nasa inyo. Kaya ang pinaka-ideal po ay hindi po binibili ang IMO pero gagawin po ninyo sa sarili ninyong lugar. Pag nakuha na po natin yung IMO1 na tinatawag, makikita nyo po yun na parang maraming ulap o bulak po pag nakita nyo yung kanin nyo na binuksan ninyo. Yung po ngayon ay hahalo natin sa 1 kilo ng molasses. So, iimbak ulit natin po yun, ilalagay po natin sa isang plastic o sa isang banga na ilalagay po natin doon yung nakuha natin na IMO1 at 1 kilo molasses at i-ferment po natin to ng 1 week. After 7 days po, pag hinango nyo na po to, makikita nyo po mabango po siya at para pong putik. Yun po ang IMO2 na tinatawag.
Ito po ang napakalaking tulong sa farm. Ito po ang ini-spray para sa paghahanda ng lugar. Ito po ang ginagamit namin sa mga beddings at all around the farm. Kung isprayin po namin to sa farm, lalo na sa mga pens, para po walang amoy at walang langaw sa mga paikot namin sa mga babuyan at sa manukan. Ang kaganda ng IMO is binabalanse po niya ang nutrients at saka microorganisms na kailangan ng lupa. Sa natural farming, ang sikreto po ay nasa lupa. Pag maganda po ang lupa, very fertile at healthy, yun po ang magbibigay din sa atin ng magandang halaman at doon din po kukuha ng nutrients na kailangan ng mga hayop natin sa tamang paglaki nila. So ang IMO, ito po ay komunidad ng mga mabubuti at saka friendly microorganisms. Binabalanse po niya ito sa lupa natin. At pinupuksa rin po niya ang bad bacteria sa ating kapaligiran. Ang paggamit po naman nito, katulad din ho sa lahat ng ating ibang concoctions, 2 kutsara po kada litro ng tubig or sa backpack spray po na 16 liters, 2 lata ng sardinas po ulit. Ihahalo po natin yun. Kami po sa farm, inch by inch po, every nook and cranny, nag-i-spray po kami niyan every so often para po ma-rejuvenate at saka makatulong po sa pagpadami po ng good bacteria and microorganisms all around. Malaking tulong po nito sa amin sa odor erasing at saka po sa walang langaw sa farm namin. Dahil yung langaw naman po, kaya po siya nagbe-breed at saka madami kasi hino-host siya, let's say, ng mga manure. Pero yung good bacteria, kung kakainin po niya yung bad bacteria dun sa area, wala pong pupuntahan yung mga langaw, walang mag-feed sa mga langaw. Kaya wala pong langaw sa farm. So, ano po ang benepisyo na makukuha natin sa IMO? Number 1, yung cost-wise, yung una pong tinatanong ng farmer, yung cost, hindi po tayo gagamit ng chemical. So, ano lang po ba ang binibili natin dito? Yung kanin, meron naman po tayo nun. Kawayan, marami po tayo nun sa farm. As usual, yung molasses lang po ang kailangan natin bilhin. Sa long term po, actually, ano na nga yung long-term na term eh. Very soon after po, nakikita nyo po ang benefits ng IMO. Rejuvenated ang lupa. Makikita po nyo, bumabalik po ang mga insekto natin, ang mga spiders, ang beetles, ang grasshoppers, nandyan po sila ulit lahat. Ang makikita po nyo, at huwag po kayo matakot kung meron kayo makikita parang mga molds sa soil ninyo. Yun po ay katunayan or sign na very alive na po ang lupa natin. Bakit po ba natin gusto bumalik yung mga insekto, yung mga spiders or mga grasshoppers sa ating sa kapaligiran? Kasi ito po rin ang mga insekto nagtatrap at nagpe-prey doon po sa mga bad insects din na sisira sa ating mga pananim. So, paano po ba natin isa-summarize ito? Number 1, mababa po ang cost natin, input. Number 2, napaka-safe pong gamitin. Hindi po natin kailangan mag-protective wear. Pag nag-i-spray tayo, wala po tayong katakutan na kailangan naka-maskara tayo, naka-botas dahil napaka-safe po. Hindi po nakakabigay ng sakit sa tao. Nagte-take care po to ng environment natin. Hindi po natin masastop immediately yung global warming or yung pagkasira ng ozone layer, pero we can start somewhere. We can start somewhere by not using chemicals. Buhayin po natin ulit ang ating lupa. Makikita po natin yon. Sasabihin nyo kung paano, very instant po halos ang results ng IMO. So with the regular use po of IMO, makikita nyo po at mafe-feel niyo na manunumbalik po ang sigla ng ating lupa. Ang pinakamagandang barometer nga po dyan ay pag nakita nyo na po naglalabasan na po ang mga earthworms, meron na po kayong mga bulate sa inyong kapaligiran, alam po ninyo na bumalik na po sila sa ating lupa kasi wala na po tayong mga chemicals. At alam po naman po natin na ang mga bulate, yan po ang best farmers natin na katulong sa ating pagsasaka. This portion is being brought to you in part by Sante Feeds Corporation, gumagawa at namamahagi ng Tate Aqua Feeds.
Feed Pro Hugs and Poultry Feeds, Pet One Dog Food, at Fishta. Mga produkto at serbisyong dekalidad mula sa Sante Feeds Corporation. Sama-sama sa Sante, sama-sama sa kaunlaran.